Ayan. So, yan mga boss. Punta ako ngayon ng Zambales para lang i-deliver. Ayan. So, nakatape siya ngayon dito sa motor ko. Then, yung maggagas consumption tayo ngayon. So, nagpagas na ako malapit sa gas station dito sa amin. Nareset ko na yung trip A. Ayan. So, 400 meters yung distance nung gasoline station. So, ayan. Nag-full tank na rin ako kasi naka-tape to eh. Di ko na to may full tank mamaya. Tapos yung ORCR ko nasa bag na din para sure pag na-checkpoint tayo sa part ng Zambales. So, yan. Bali, kakat ko na dito. Siguro sa daan na lang tayo magkita. Siguro sa Pampanga. Sa arko ng Pampanga. Tapos dire-diretso na. Yan, so dito na tayo. Papasok na tayo ng Malolos. Dito tayo sa arko. Yan. Bomba! Yeah boy! Yan. So 18.1 kilometers na yung natatakbo ko mula doon sa gas station na pinagpagusalinahan ko na malapit sa amin. Wala pa tayo sa kalahati sa pupuntahan ko. Wala pa din tayo sa 1/4. Mahaba-haba pa to. Hindi ko pwedeng ratratin kasi meron tayong daladalang isda sa likod. Pero kung item lang yung dadaling ko, paspasan na natin to eh. Kaso hindi pwede. So ito mga boss, andito malapit na tayo sa arko ng Pampanga. Papasok ng Apalit. Yan, paglagpas siguro natin dito sa Jed's Island, yan na yan. Uy, lubak. Ito na Jed's Island. So ito na yung arko. Pipicture lang ako dito mga boss. Saglit lang. Tapos rolling na ulit tayo. Hindi ko napapatayin yung motor. Yan. So nakapasok na tayo ng Apalit. Dire-diretso na natin to pa San Fernando. Tapos kakaliwa papuntang papunta na Zambales. Let's go mga boss. Siguro puputol-putulin ko yung video para hindi agad mapuno ang ating memory. Yan. Let's go. Nako, ito yung pinaka ayoko isa sa madadaanan eh. May tubig. Doon tayo sa gitna. Di natin alam, baka may lubak dyan. Delikado tayo. Hay. Magkukulay caramel yung ilalim ng motor ko dyan. Hay. Sana yun lang, wala nang kasunod ano. Let's go. Pakaganda ng kalsada dito sa Pampanga. Walang lubak. Tapos ang habang diretso po. Kaya nabababad yung motor ko sa 6 gear. Takbon chill lang talaga. Around 70 to 80. Ganyan lang ang takbuhan. Pero kapag may mga tulay na madadaanan, medyo mataas yung slope, medyo bumabagal yung takbo pagka papalapit sa tulay. Bumabaha kaya dito pag umulan? Kasi may mga naiipong tubig eh. Wag naman sana no. Ayun no. Pag may tulay na ganyan no, ang taas.
Pag matuling ka dyan, dire-diretso ka, lilipad ka eh. Kaya dapat dahan-dahan. Tapos bira na lang ulit pagkababa. So nakaka 45.3 kilometers na tayo. Dire-diretso lang naman to eh. Hey! Woo! Woohoo! Nabahing pa nga. Ayun na, sinasabi ko dito sa parte ng lugar na to, baka bumabaha dito ah. Pag umulan ng malakas, ayun oh, naiipon yung tubig. Pag inabutan ako ng ulan pa uwi mamaya, mukhang mapapasubo tayo sa Lusungan ah. Pero kapag ka masyadong mataas, negative na yun. Wala namang problema eh kung mababa lang, pero kung tumataas-taas na, negative na yan. Yung maabot na sa elbow ng motor, ay ayoko na nun. So mamaya na lang mga boss, doon na lang sa ano na, papuntang Zambales. Dire-diretso na tayo doon ng vlog, tapos kwentuhan na lang tayo doon yung mga pwede kong i-open na topic sa inyo, pag-usapan natin. Let's go! Yan. So dito na natin simulan talaga yung pinaka vlog natin. Well, wala naman talaga tayong specific na iba vlog na yan. Kumbaga ako ano lang yung may open kong topic sa inyo, yun lang yung pag-uusapan natin. Tapos kung meron akong maalala na kailangan kong i-update sa inyo pagdating dito sa motor ko, sabihin ko na rin. Alam niyo yung paano mag motovlog si Boss Red 4 Speed? Kasi habang pinapanood ko si Boss Reed, parang hindi siya nauubusan ng content na sinasabi. Parang lagi may ganap siya kapag nagmumotor siya. So ganun yung yung ideal na gusto kong gawin. Kumbaga, para hindi tayo nabablangko, para hindi lang umiikot yung motovlog ko sa parts na kinabit ko, yung bibilin ko, ganyan. So although dadating naman tayo dyan, hindi naman mawawala yan kasi nagbibigay nga ako 'di ba sa inyo ng mga reviews and feedback pagdating sa mga parts na kinakabit ko. Kaya lang kasi iba pa rin yung parang kwentuhan lang, ganun. So, 'di ba? So, ngayon ano na tayo? Running lang tayo ng around 60 to 80. Kapag patag na mahaba, nag-80 lang tayo. Di ako bumabakbak masyado ng above 80 kasi meron akong dala-dala. Mamaya siguro pag uwi, pag wala na akong dala-dala, babakbakan natin yan. Magaganda pa naman yung kalsada rito, walang baha, tapos asfaltado o kaya naman sementado, pero diretso lang. Dito sa parte ng kalsada na to papuntang Lubao ata to. Pagka tanghaling tapat dito, sobrang init. Kaya ngayon wala akong gloves. Parang pinagsisihan ko di ako nag gloves, susunog yung kamay ko nito. Pero baka naman may mag-sponsor sa atin ng gloves ano. Baka naman. Woohoo! Tamo. Tinan mo dito, kapag takbo mo lang dito 40, 60, parang hindi mo mauubos yung kalsada mo. Kailangan mo talaga ditong umabot ng 80 oh. Tama, takbo ko na. Ang takbo ko 85, 86, mga ganyan. So what more pa yung nasa harap ko, baka nagna 90 na yan no? Ganyan yung normal na takbuhan dito eh. Kasi pagbabagal lang yung takbo mo, mga 40-40 lang, naku po, parang hindi mo ubos yung kalsada dito. Ganyan dito sa Pampanga papuntang Bataan. Mga boss, pasok tayo dito sa bypass para mas mabilis. Medyo traffic kasi dyan eh. Tsaka mabagal lang dyan. Sa part na yan kasi may palengke dyan sa loob eh. Dito magbabypass tayo. So ganun pacing ulit. Mabilisan ng pacing dito. 80, 90, ganun. Kasi yung mga kasabay mo ganun din ang pacing eh. Dami pang truck.
Di baling overtaken mo ng overtaken yung mga truck dito, kaysa ikaw yung overtaken ng truck ng hawi, o kaya naman ihigupin ka. Tapos nag-i-stay lang ako dito sa 6,000 to 8,000 RPM. Yung 8,000 RPM medyo bakbak na yon. Tumatakbo na tayo ng 90 to 100 nun. Pero sa ganito 6,000, yan, 6,000 to 7,000, yan yung maintaining natin. Mahaba din tong bypass na to eh. Kasi pag pumupunta kami ng Morong, dito kami dumadaan. Medyo ano siya, nakaumbok. So ayun na nga mga boss, kakanan na yata tayo dito. May mga nakikita na ako bundok-bundok dito sa parte na to, no? Bundok-bundok ng mga truck. Di kita eh, traffic eh. Alright, alright. Pero check ko muna yung Google Maps ko kung dito ba talaga. Kasi itong kalsada na to, alam ko, ito yung papuntang Zambales. Doon yung pabataan. Gilid muna tayo dito. Let's go. Check ko muna, no? Pero bago natin i-check, magsi-shoutout muna tayo sa mga subscribers natin at mga commentators sa aking YouTube channel. So, shoutout kay Sir Rufino Orosia. Yan. Idol, malapit na rin makabili ng Winner X Honda user here. Ride safe Pops, pa-shoutout din po, watching from Qatar. So shoutout sa iyo boss, at ingat dyan sa Qatar. Next is si Vince Mendoza 8090. So shoutout sa iyo, pa-wash out sir. So wash out. Then ito si Clippings ni Joki. Yan. So thank you Lods, pa-shoutout naman sa susunod na video mo. Sana lalabas na din ORCR ko. Wait ka lang boss, steady betlog ka lang dyan. Pag nakuha mo na yung ORCR mo, tsaka ka manawa magbiyahe, no? Napaon na tayo. Kikita na yung mga bundok sa gilid. Oh, diba? Yan ang makikita nyo dito. Malamig na yan, hindi mainit. Alas 10 na. Yeah, ganda ng mga bundok dito. Ganda pa ng kalsada. Dito ako na-amaze sa mga kabahayan dito eh. Ay no, para ka nasa Baguio, nasa ibabaw ng bundok. Tapos meron ditong subdivision na para kang nasa ibang bansa. Yung vibes niya, silipin natin. Ay no, tingnan yung vibes ng bahay dyan, no? Parang nasa ibang bansa. Malamig oh. Ganda ng mga bundok dito oh. Ang lamig ng hangin. Oh, mapapabanking ka din talaga oh. Ganyan yung vibes dito oh. Tataklo ba ng puno yung kalsada? Sobrang lamig. Parang hindi alas 10, parang alas 6 pa lang ng umaga dito. Ayun oh. Woohoo! Running tayo ng 80. Lamig talaga dito. Yes, so malapit na ako dito sa dideliveran ko. 11 kilometers dun sa napag-usapan naming meeting place. Ewan ko kung yun lang yung pinaka landmark nya, pero 11 kilometers na lang.
Oh, dagat na pala yung gilid nito. Based dito sa Google Map. Oh, yan talim. Oh, dagat na. Yun yung pier. Ganda ng kalsada dito. Oh, banking. Hey. Ayun oh. Dagat na, mamen. Tas tanaw mo yung bundok sa kabila. Ayos. Deliver ko na yan, dapat kong i-deliver dito sa Zambales, ano. Medyo malupit yung mga pangyayari. Kasi dapat ang meet up namin dito sa may Walter Mart sa Subic. Dito sa may Walter Mart, Subic, Zambales. Kaso di ko pa tawagan, di rin nagre-reply sa chat. Ang ginawa ko, hinanap ko na lang yung bahay. Nagbigay naman siya ng exact address niya kaso walang house number. So pinuntahan ko na lang yung bahay nila, hinanap ko. At ayun, nakakita ko naman. Buti kilala siya ng mga tao doon, ano, kahit yung kabilang baryo. Kilala siya Kilala kung sino yung tao na yun yan, na-deliver ko naman ng maayos. Ang problema lang wala sa ayos yung yung pag-deliver ko sa kanya. Kasi ang layo sa usapan Walter Mart. Pero malayo ng Walter Mart dito May 4 kilometers ang layo ng Walter Mart dito. Kung mga Lalamove rider yung magde-deliver nun, baka magpadagdag pa yon o kaya naman magalit pa, mag-away pa. So yun, okay naman. Bali ang natatakbo na pala natin mula doon sa Bulacan, 132 kilometers. Parang umikot lang ako ng yung huli kong vlog, 141 ang inabot nun pero nakauwi ako sa bahay. Dito papunta pa lang 133 na, 133.1 to be exact. Tapos yung biyahe ko ganun ulit. Apakalayo, pero sarap bumiyahe. Mas masarap yung biyahe ko ngayon pa uwi kasi wala nang nakalagay sa likod ko. Sold na, nabenta na. Delivery success. Ito mo yung bahay doon patong-patong na naman, yung parang hagdan. Ayos. So yung mga boss, pauwi na ako at nakakain na rin. 3 bars na lang yung natira sa ating gas tank. Tapos ang natakbo na natin ay 136. Ito na pala yung dagat 136.10 kilometers na yung natatakbo natin. So pag bumalik tayo, abutin tayo ng mga 260 or 270 mahigit. Kaya lang naman din kasi humaba yung biyahe. Siguro nadagdagan ng mga 5 to 8 kilometers kasi hinanap ko pa yung bahay ng pagdideliveran ko kanina Pero ngayon pa uwi na, iba na kasi yung pacing ko ngayon, lalo't pa uwi na. Kasi wala nang sagabal sa likod ko, wala na ako iniintid din na pwedeng mahulog or something na makakaabala sa biyahe. Wala na, kasi ako na lang mismo nakasakay dito sa motor. So possible mag-iba na yung pacing ko. So sabi ko kanina pa 80-80 lang tayo, ganun. So baka humigit pa. Tara, akit na tayo ng bundok.
Uy, dulas ah. Basa. Uy, siko. Yeah, boy. Lamig talaga dito.
Ayan, nagpakarga na ako dito sa Shell. 3.16 liters yung nalagay. So natiran ako ng 1 bar na blinking. Ipa-plus pa natin mamaya yung pauwi kasi bypass na ulit. Ito si tropa, naka-sniper. Hello sir. Pangalan mo sir? Pangalan? DB po, DB. JB? Oh, shoutout. Yes sir. Era. Saan punta man yan sir? SM Pampanga, sir. Diretso lang. Ako, uwi pa Bulacan eh. Tayo, ingat kayo, sir, ha? Ayun na naman. So magsasabi kayo ang Sniper Rat Winner X ay laging nag-aaway sa kalsada. Hindi depende yan sa inyo kung paano nyo itatrato yung kapwa nyo rider. Yan, malapit na tayo sa gasolinahan. Konting kembot na lang. Ilan ba? So 262 yung tinakbo natin in total, Dito rin ako nagpagas kanina umaga. Di ko na na-videohan kasi busy mag-prepare. Kaya ayan.
Kayo na ang humusga kung matakaw ba o matipid, no? Pero ako kasi wala na akong magagawa kung ano man ang maging resulta kasi nasa akin na yung motor eh. Hindi naman to na ibabalik sa kasa para palitan ng ibang unit eh. Full tank. So yan yung nadagdag, 1.65 liters. Computein na natin dito. Tapos kayo na ang humusga para walang daya ano. Kasi dito lang din naman ako nagpakarga kanina eh. Tapos umuwi lang ako sa bahay. So kanina kalagitnaan ng biyahe pa uwi, nagpakarga na ako dun sa Shell. So ito na yung total na tinakbo natin mga boss, 262.3 kilometers. So sa 262 na yan, kalagitnaan ng biyahe ko pa uwi, nagpagas ako sa Shell. So dun nung nagpagas ako, ang nadagdag na gas ay 3.6 liters. Tapos ngayon pa uwi, dyan na lang yung bahay namin, 400 meters na lang. So nadagdagan ng 1.65. So 4.81 yung nagamit kong gasolina lahat. So halos mahigit isang full tank isang full tank and 300 ml. So ayan. So 4.81. Ngayon gagawin natin is di-divide natin yung 262.3 divided by 4.81. So ito yung lumabas, 54.53 km per liter yung naging konsumo natin. So check natin dito sa panel. Sa panel ko naman ay 54.2. Yan. So very slight lang yung difference, pero almost accurate. Di ko alam kung ito yung accurate yung calculation ko or yun dito sa motor. So ayan. Based doon sa napanood nyong pagdadrive ko kanina, yun yung totoong driving habit na ginawa ko dito sa motor na to para ma-reach yung ganyang gas consumption. Nagwa 100 tayo, nata traffic din, panay arangkada, nagchichill. So halo-halong emosyon sa pagmamaneho. Kaya na ang humusga. Hoy, binabaklas mo na naman yan. Bahala ka dyan.